December 6. Saan ba si December 6? December 1, December 2, December 3, December 3, December 4, December 5. Mahirap din maghanap itong advent calendar. Ayun. December 6. Kainin ko na. Ngayon lang naman. Dark chocolate. Ito lang ang what do you call this one? Dark chocolate. Kaya pwede kong kainin. So marami pa akong kakain. Anyway, good morning again. Akyat na ako. Good morning. This is my breakfast today. Tuna, dill, and lemon. Of course, dalawang saba banana, asin, tsaka pamienta. Yan. Let's eat. Magkwento na lang si Kael. Kasama ang asin at pamienta. Dear Lolo Whitey, ito na naman si Kael Elkins. Kailangan niyang kumain kasi papasok na naman siya sa work. Tumingin na naman sa mirror yan o kaya sa camera. Sinasabi yan na hindi pa siya nakaligo. Inuna niyang kumain. Nag-umpisa na rin siyang magluto. At ang kanyang kinakain wala lang. Trip-trip lang ang mga kinakain niya. Pati pagkape, hindi nagkape. Alam niyo kung bakit? Hindi siya nakatulog kagabi. Kaya masama ang kanyang pakiramdam niyan. Nag-open na lang siya ng tuna, 2 saging. Mabubusog na yan kasi ang payat-payat naman niya. Anyways, Lolo Whitey. Naging masaya ako dahil may Lolo Whitey. Kwento ko ang aking buhay ulit. Ay naku, Kael. Ituloy mo na lang ang kwento mo nung ikaw bata. Mas maganda yun. Nung bata ako, grade 4, maalala ko yun. Yung pinalo ako ng tatay ko. But I was so happy after that kasi for the first time, niyaya niya akong pumunta ng bayan ng San Fernando, La Union. Sabi niya, dahil may honor ka, sige, tara. That was Sunday. Nagbihis ako and then naglakad ng ilang kilometro kasi malayo ang baryo namin sa bayan. Maalala ko, abutin ng sobrang 1 hour ang biyahe namin hanggang San Fernando. Namangha ako dahil ang dami palang tao, ang daming sasakyan, which is sa baryo namin, bihira lang magkaroon ng sasakyan doon dahil lahat lubak-lubak ang daanan namin. And then, ayun, dumaan kami sa auntie daw namin. Ang ulam namin ay dinuguan. After kumain, pumunta na kami sa bilihan ng damit. Ang problema, sabi niya sa akin, tingin daw ako sa kanya, sa tatay ko. Tapos nilinasan niya ang aking bibig. Puno pala ng dinuguan. My goodness. Ayun ang mga alaala na hindi ko makalimutan. Ayokong umiyak. Continue ko na lang ang pagkwento. Binilihan niya ako ng damit. Pink, sleeveless, may ruffles na pink. Tapos sa laylayan, may ruffles din. Ganda-ganda. Payat akong tingnan. Which is, payat naman ako hanggang ngayon. And then, umuwi na kami. I was so happy. Yung damit ko yun ng grade 4. Hindi ko na maalala grade 4 or grade 5 na. Ayun na yung last na nakita ko.
yung maalala ko. Masayang-masaya ako that time dahil for the first time, bago ang aking damit sa graduate ay sa recognition na yun. 3rd honor ako. Out of 11, pangatlo ako. Di ba ang galing ko? Kahit 11 kami. At least may honor ako. But anyways, mamaya ko ulit ikwento. Kasi malilate na ako. At bahala na rin ito na maluto. Iluhit ko na lang, gigising na lang siya at ipagpatuloy ang aking niluluto. Ito, breakfast lang yan. A little bit of, anong tawag na doon? Noodles with egg. Yan ang mga breakfast namin. And then, lunch dinner na nila. Lalagyan na lang ng saging. Alam nyo kahit pa paano, itong mga Christmas decorations kong ito, kaligayahan ko. Kaligayahan ko ba? You know, late na ako, alis na ako. 2,000 years later. Ayan, nakaligo na si Kael. Nagmabadali na siya. Tingnan nyo kung gaano niya kabilis magbihis, maglagay ng medyas. Panuorin nyo na lang. Wala nang maraming dakdak. Wala nang maraming salita. Basta manood na lang kayo. Huwag nyo na siyang pakinggan. Magkwento na lang siya. Kaya pinatay niya ang kanyang audio para hindi marinig yung mga sinasabi. Sapatos na lang ang kulang. Ay, may kulang pa yan. Marami pa yung gagawin. Magsisenyas pa yan for sure. Wala siyang ibang senyasan, kaya yun. Jacket niya, nakalimutan niya. My goodness. Ay, naku, labas ka na, Kael. Late na. Ayan, nakalabas na ng bahay si Kael. Pero may nakitang kaibigan, kapitbahay. Mag-hi pa yan. Ay, wala kang kumakit-kita ni Loretan. Oh, may nakita pala akong kapitbahay. Hello, good morning, wherever you are. Ikwento ko pa yung bahay namin. Malapit kami sa ilog. Tapos every year, pag malakas ang ulan, naririnig namin yung ulan, yung river or ilog. Ano ba? Creek? Basta ilog, waig. Ang hirap magsabi ng English Tagalog. And then, hi Clark! And then, yung what do you call this one? Every year yan na kukuha yung bahay namin ng tubig. So, that year, when I was in grade 4, grade 5 na yata, gumawa yung tatay ko ng bahay. Lilipat na kami sa lugar na yun. Kasi malaalala ko one morning, yung mga poste, kasi second floor kami, wala kaming first floor. Ang first floor, lupa yun. Kaya sa second floor kami nakatira. Kaya may tinatawag kaming terrace. Yung terrace namin, makikita mo yung ilog, ang ganda-ganda. Pero disaster dahil pag talagang malakas ang ulan, ayun, nakukuha. Kaya naalis yung poste. So nagpatayo ng bahay yung tatay ko. Pero paulit-ulit pa rin na pumupunta ako sa bundok araw-araw. Maraming nawala sa amin nung isang time na buha ng tubig yung sa ilalim ng bahay namin. Mga batya, sabon, itak ng tatay ko, lahat-lahat nawala. So, ganun. Kaya, nagpatayo yung tatay namin ng another house. Na alam niya na soon mawawala yung bahay namin. So, ginawa niya ng paraan. So, in like few months, natapos ng uncle ko yung bahay namin at lumipat kami sa bahay na simento.
So yun ay yung alaala namin doon sa lumang bahay na wala lang dahil wala na yung location, nasira na, wala na, ilog na. So sa new house namin, malapit ulit kami sa creek pero mas maliit. Tapos, yung creek na yun ang lugar kung saan naliligo kami pag tag-ulan. Hindi naman kami nababaha. Ang problema, 3 buwan lang na tumira yung tatay ko, I think. Hindi ko makuan. Ayun. Nawala na siya. One time lang yung naalala ko, yung nagkasakit siya that time. Nag-uwi siya ng Happy Time na tinapay. Ayun na yung last na alaala ko. Nagkasakit na siya. Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, dumating siya. Sabi nila, uwi na ang tatay niyo from hospital. Ayun pala, yun na yung end. Wala na. So yun yung elementary time ko. Hanggang ngayon, pag naalala ko, wala na akong tatay. Hindi pa masakit noon. Hindi ko maramdaman yung sakit. Pero nung nag-sink in, nung matanda na ako, nawala akong tatay. Kaya, bata pa ako noon. Grade 5, something like that. Ay, nako. Mabait. Disciplinarian ang tatay ko. Hindi pwedeng basta-basta mag-aral ng mabuti. Ganun lang. Ang problema, mga baka namin, sumama rin sa kanya. Namatay din yung 3. Pusa niya, favorite niyang pusa, lumayas. Mga tanim niya, yung sangkis, yung langka, lahat namatay. So yun. Ay nako, tama na. Yun na po yung kwento ng elementary grade ko. Or next na kwento ko, ikukwento ko naman yung high school life ko. Again, thank you so much for watching and see you again next time. At sa mga nakinig, salamat din.